Ay, magandang araw, Banateros. Eto na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Another day, another walang kwentang session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga animal at mga hayop sa pamahalaan, mga buwisit, pabigat, mga walang silbi at mga switik sa Pilipinas, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, mga surot, linta, mga impakto, mga vampira na humihigop sa kaban ng bayan, mga demonyo, mga pinsan ni Satanas, mga kamag-anak ni Judas at Barabas. Kamusta ang buhay-buhay, mga boss? Kamusta naman ang inyong Lunes, Saba? Siyempre, simulan na natin, mga bossing. Magandang araw, mga banateros. Ito na naman po si Boss Dada ninyo. Tayo na naman po ay magkukwentuhan ng mga walang kakwenta-kwentang mga istoryahe sa bayang Pilipinas. At ano ba yung mga nakalap natin, no? Dahil wala tayong masyadong balita ngayon sa mainstream media dahil puro bagyo. O, nakikita nyo naman siguro sa inyong mga feed sa Facebook yung mga malalaking pagbaha. Luzon, Visayas at Mindanao talagang tinatamaan nitong malakas na pagbagyo at malakas na buhos ng ulan at yung epekto ng Ghost Project. Oo, kasi nagbalik na. Hindi lang po bumalik ang mga adik, hindi lang po bumalik ang mga smuggler, hindi lang po bumalik ang mga hoarder. Bumalik din po, mga bossing, hindi lang po krimen ang bumalik, mga sindikato, kurakot. Bumalik po ang baha. Dati na wala na yan eh. Wala nang baha dati. Oo, pero ngayon nagkaroon na rin ng baha. Oo, kasi nga may nagnakaw na naman ang mga buwaka ng ine eh. Oo, kasi kung sana hindi sila nagnakaw, yung kanilang pera na para sa mga proyekto sana, napupunta sana sa proyekto. Di sana hindi tayo binabaha ng ganito. Tatanungin ko kayo, binaha ba tayo ng ganito noong nakaraang administrasyon? Meron bang ganitong baha? Palagay ko may mga ganitong kalakas na bagyo. May mga ganito ring kalalakas na mga pagbuhos ng ulan. Malalakas din yung mga tumamang bagyo nung panahon ni Pangulong Duterte Iba nga lang talaga yung tumatama ngayon kasi karma may kasama ng karma. O itong pagbabagyo sa atin, paglilindol, mantakin mo, buwan-buwan, linggo-linggo, parang hindi na tayo tinantanan. Matatapos na taon, magpapasko na. Hindi ba? Hindi nyo napapansin. O simula nung pinakulong nila si Pastor Kibuloy, tsaka pinatapon nila si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Hindi nyo ba napansin na yung langit, pati langit, nagpuprotesta na? Ini-expose na lahat ng mga katiwalian nila. Lahat ng kahinaan nila, kabobohan nila, katangahan nila, ini-expose na ng mga pagbabagyo. Matatapos na tong taon. Pinahihirapan pa tayo magpapasko. Sabi ko pa naman noong nakaraang post ko na ito lang yung taon na 2025. Kasi dumaan naman yung mga nakaraang taon kahit papaano medyo natitiis pa natin eh. Pero ito talaga yung taon na pagpasok ng bear months, 'di ba? September. Nung mga nakaraan si Jose Marichan kanta na ng kanta September pa lang, ngayon wala. Si Jose Marichan parang may trangkaso, hindi lumalabas. Hindi na natin maramdaman yung Pasko. Hindi na natin maramdaman yung the feeling ng Christmas, yung simoy at saka himig ng Pasko. Dati, September pa lang, parang giniginaw ka na. Oo, hindi ba September pa lang parang naaamoy mo na.
Binibilang mo kung ilang araw na yung Pasko. Ngayon, tatanungin ko kayo, alam nyo ba kung ilang araw na lang bago magpasko? Dati, may countdown pa tayo. Yung mga mainstream media, 100 days na lang, Pasko na. Tapos ding 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 ding. Diba tumutugtog na yung jingle bell, jingle bell? Ngayon, matatapos na itong November. Magdi-December na, hindi pa natin nararamdaman yung Pasko. Ano nararamdaman natin? Gigil. Oo, pagkamuhi, pagkabwisit. Sabi ko nga sa inyo, parang lahat ng Pilipino gusto ng gusto ng matutong mangkulam. Sabi ko nga hindi totoo talaga yung kulam, no? Sasabihin na naman ng iba dyan, totoo. Hindi totoo kasi kung totoo yung kulam, utang ina, matagal nang lumabas yung mga bubuyog sa ilong ng mga kawatan sa Pilipinas. Wala no? Hindi kasi yata yung kulam yata gumagana lang yan sa mga mababait na tao Sa mga kinaiinggitan, doon lang gumagana yung kulam Yung masamang inggit nga daw, nakakamatay sabi nila kasi yan daw ang ginagamit ng mga mangkukulam Palagay ko, yung mga mangkukulam dito sa atin, yung mga hardcore, tinatry din nila, kaya lang yung mga magtirik ng itim na kandila, tinatry nila, kaya lang hindi pala gumagana sa mga demonyo yan. Oo, hindi pala gumagana sa mga demonyo yung kulam. Kaya kahit anong tusok nila ng karayom, nagpaltos na yung mga daliri nila, sprikutong nila, hindi na mamatay ang mga hudas. Oo nga naman, hindi nga naman pala talaga gagana yung kasamaan sa kampo ng kadiliman. Kasi masama yung kulam Di ba? So gano, wala talaga. Dati, di ba? May kita ka ng mga parol-parol, mga Christmas light. Ngayon wala pa kahit yung mga tawag dito yung mga Christmas tree na mga pailaw ng mga Christmas tree, wala. Mga LGU dati paunahan yan Di ba? Diyan sa may Pampanga, paramihan ng Christmas light yan. Ngayon wala, mga bossing. Napapansin nyo? Di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, meron na kayong plano sa darating na Pasko? Wala. Paano ka magpapasko? Ganyan, lahat buong Pilipinas hinagupit ng delubyo. Grabe tayo apektado sa karma. Netong mga demonyo sa gobyerno natin, kakanakaw nila. Pero segue lang. Vox Populi malapit na magsimula yan sa SMNI. Vox Populi, the voice, ang boses ng bayan. Ayan, at ang banateros ang magsisilbing boses ng Pilipinas. Sa ayaw nyo sa gusto. Kahit ayaw nyo, bahala kayo. Basta kami magiging boss nyo. Magrereklamo tayo sa lahat ng mga kakurakutan sa Pilipinas. Bakbakan yan. Lucky 7. Banateros Brothers. At yung salamat dun sa mga nagsusubscribe dyan sa Boss Dada TV 2.0, Boss Dada 2.0 YouTube channel. May mga upload na ako dyan, panoorin nyo naman. Tsaka share nyo sa mga Facebook nyo para kumalat para kung sakali itong channel natin na ito, i-martial nila meron tayong tatambayan. Mahirap naman pag sinara nila tong bahay natin, wala na tayong tatambayan lahat at least meron tayong backup. So, natin yan. I-push natin yan. Lahat ng mga nandito sa Boss Dada TV, mag-follow, mag-subscribe naman dyan. Ayan, nandiyo dyan sa may taas, sa may bandang kaliwa nyo. Boss Dada TV, Boss Dada 2.0. Okay, sige, simulan na natin. Simulan na natin mga bossing. So, ito. Ayan, di natin simulan. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi namin kayo iiwan hanggat hindi kayo nakakabangon. Punyeta ka. Anong hindi mo kami iiwan? Gusto na nga namin lumayas ka. Gusto nga namin umalis ka na Gusto nga namin umuwi ka na sa probinsya nyo, wag ka nang bumalik. Gusto nga namin pumunta ka na sa Mars. Kasi nagpapadala na ng unggoy dun. Pinahinto nila yung pagdadala ng unggoy, kaya si J. Guevara hindi nakasama. Pero ngayon nagpapadala na sila ulit, mauna ka na kay J. Guevara. Nagpapadala na sila ng unggoy ulit sa Mars, kaya dapat ipadala nyo na to kailangan daw mauna yung mga tanga na magpunta ron. Kaya kailangan palipad nyo na to kay Elon Musk. Pero hindi namin kayo iiwan hanggat di kayo nakakabangon. Nawawala ka na naman nga bumagyo na nga dito sa may Central Luzon hanggang Northern Luzon, hindi ka na naman makita Para nag-offset ka
Nag-offset nga yata siya kasi nasa Cebu eh. Nasa Cebu siya nung mga nakaraang araw. Weekend yan. Dapat pag weekend, wala to eh. Di ba? Ito yung presidente na tuwing weekend, hindi mo matagpuan eh. O since nagtrabaho siya nung weekend, palakad-lakad siya sa Cebu, wala namang gusto lumapit sa kanya. Inumin niya pa tayo ng tubig baha, visit na yan. So ngayon, hindi daw niya tayo iiwan. Sir, yun nga ang gusto na yung mangyari. Ano ka ba naman? Tigas naman ang ulo mo. Nagrarally ng mga tao para lumayas ka eh, tapos hindi mo kami iiwan. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, mawawala lang tong malas sa Pilipinas pag nawala na tong ano na to eh, tong may balat sa puwet na to eh. Yung mukha nito, malas talaga eh. Ito yung tao na pag nakita mo, swerte ka naman sa tong its, matatalo ka. Oo, haka na naman ng ha eh. Malas tong tao na to, sweetik to eh. Ito yung ang ganda-ganda ng araw mo, paglabas mo ng bahay, pag nakita mo, putsang ina, magtatai ka. Kung di ka magtatai, madudulas ka. Dahil may balat talaga sa puwet to. Ito pamilyang ito, itong pamilyang mga Marcos na ito. Kapag sabi ko nga sa inyo, di ba, kung merong King Midas na lahat ng hawakan niya, nagiging ginto, ito lahat ng hawakan ito nasisira eh. 2 presidente na, mga bossing, ang naging presidente dyan sa Ilocos Norte. Yung Ilocos Norte, isang kahig, isang tuka pa rin. Sabi nga ni Chavit Singson mas mayaman pa yung Ilocos Sur na wala man naging presidente dyan sa Ilocos Sur kaysa dyan sa Ilocos Norte na ilan na naging senador, ilan na naging presidente, pero ganun pa rin. So hindi daw niya tayo iiwan. Papayag ba kayo na hindi niya tayo iwan? Huwag naman, sir. Gusto nga namin 2028 na ngayon para lumayas ka na eh. Sabi ko nga hanggat hindi ka umaalis, hindi matatapos ng problema ng Pilipinas eh. Dahil wala mang talaga ito, wala naman talagang alam ito. So, sir, mali po yung inyong sinasabi, ha? Iwanan mo na kami. Okay lang, di ba? Nag-a-abroad ka naman paminsan, pwede ka nang bumalik na sa 2029, ganun. Kaya na namin. Ganun din naman. Hindi na naman matagpuan to. Hindi na naman matagpuan kung sino-sino naman spokesperson niya. Ngayong Bagyo, Diyos ko po. Asan ka ba? Umuwi ka ba sa probinsya nyo? Saan? Sa Ilocos Norte? Bati na ngayon ng bagyo to ha. So ayan, si BBM hindi daw tayo iiwan. Ito yung mga sweetik sa natin sa bayang Pilipinas eh. Kaya nga ito mga bossing, ayan sineselebrate natin actually kahapon itong anibersaryo, pang 7 years anniversary na ng mga kaso na nasintensyahan itong nanay niya na kawatan. Ayan 7 counts of plunder. Imagine. Pitong bilang ng pandarambong sa bayang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, swerte tayo sa mga Marcos. Diyos ko naman, yung tatay, plunderer, human rights violator, kawatan, yung nanay, kawatan din. Hindi mo ba? Alangan sabihin yung hindi totoo yan. Ayan Sandigan Bayan ang ang nagsintensya na nagnakaw yan. Ewan ko ba't hindi nakulong yan piyansado yata. Kasi meron silang apila sa Supreme Court na hanggang ngayon hindi pa umaandar. Baka ewan ko kung masisingil pa natin itong mga to. Pangako ng pangako ito na na sila ay magbabalik ng ginto at pera ng taong bayan. Sabi nga nila pag nanalong presidente si Bongbong, isosoli daw nila o babayaran nila utang ng Pilipinas. Putang ina niyan, babayaran utang ng Pilipinas. Lalo nga lumaki utang ng Pilipinas nung naging presidente si Bongbong Naging presidente si Bongbong, hindi na nga tayo nakaraos Maharlika Investment Fund. Putang ina niyan, wala na. Yung mga gintong binenta diyan sa Central Bank, wala na. Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala na. Yung PhilHealth, kinatkong. 89 billion yata yung kinatkong. 60 billion lang yung ibabalik. Hindi pa yata ginagawa. Tapos eto na naman. Dinoble yung budget nung 2025 budget, dinoble. Dating 3 point something o to 4 trillion lang yung budget, ginawang 7 trillion. Kulang-kulang 7 trillion, 6 point something, close to 7 trillion yung budget. Wala namang proyekto. Antindi. Wala nang build program, putang ina. Ghost project pa. Hayop talaga, no?
At sandamukal, kaliwat kanan na nakikita natin, pandarambong. Imagine, si Martin Romualdez, parang lumalabas, mas mayaman pa si Martin Romualdez kay Henry C. Tsaka sa mga bilyar, bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas, pero lumalabas. According sa abogado ni Zaldico, si Zaldico daw ang pinakamayaman sa Pilipinas. Kasi mas mayaman siya kay bilyar. Putang ina, mas mayaman siya kay bilyar. Mas ibig sabihin si Zaldico pinakamayaman. Paano nangyari yun? Sa tagal-tagal na panahon, maliit pa ako, ang naririnig kong mga pangalan, Zubel de Ayala, diba? Gokong Wei, Tan, Si, Bilyar, Tangkatchong. Di ba yung mga narinig natin, mga mayayaman? Putya, wala tayong narinig na Zaldico kahit kailan. Saan nang galing yung yaman nitong hinayupak na ito? Hindi, nakahukay ba ng Golden Buddha to? So, ayan. Si Pangulong Duterte ang ipinakulong, itong mga salot sa lipunan na may mga kaso ng pandarambong, ayan. Untouchable ang mga hudas. 'Di ba? So ganyan ang problema ng ating bayan ngayon. Diyos ko po, eto pa isa nakita natin ito pa isang nakita natin sumakit ang ulo ko. Sabi ni Magalong, ngayon nandito na ako sa politics. Ngayon ko lang nalaman na konti lang pala ang politiko na talagang sincere. Kailan niya ba sinabi to? Karamihan sa politiko na tumakbo ay dahil doon sa acronym na MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang naman talaga ang incentive nila. Pero wala siyang pinapangalanan, puro lang siya parinig. Alam na namin yan, na mga magnanakaw kayong mga politiko. Oo, pero ang hilig mong mag-sensational, ang hilig mong sumalsal. Tumalsik pa yung laway ko, walang hiya na yan, Oo. Ang hilig mong sumalsal ng mga issue, wala ka namang binibitawan ng mga mabibigat. Ang sinabi mo lang Zaldico. Sinabi mo lang Romualdez, pero wala na dun, wala na. Si Bongbong Marcos hindi mo na dinadamay. Alam naman natin Magalong na kung may magnanakaw, merong pinuno yung magnanakaw. So hindi mo naman sinasabi na ang pinuno ni Zaldico si Romualdez, hindi ba? O bakit hindi mo tinutukoy kung sino yung pinuno ni Romualdez? Tapos ang arte-arte, puro ka-ek-ekan. Mas ka pa mas maarte ka pa sa maarte. O sinasabi niya na si daw na nag-resign na siya sa ICI, kesyo ganito, kesyo ganyan. Noong nakaraan naman nandoon sa Davao kasama ni Vince ni Secretary Vince ng DPWH, tapos nag-i-inspection sa Davao. Wala naman sa Davao problema. Pinagtatanggol nga ng Davao yung probinsya nila. Nagtatanong nga sila sa mga tao, wala silang makitang nagrereklamo . Tapos ang sinasabi nitong gunggong na ito na may mga sumbong daw sa Davao. Ilan? Ilan yung sumbong sa Davao? Ilan yung sumbong sa Ilocos Norte? Ilan yung sumbong sa Bulacan? Bakit kayo nasa Davao nagche-check ng mga flood control project? Ang daming vlogger sa Davao na ipinapakita nila dito sa Davao. Ganito kakakapal ang mga bakal. May mga ganun . Mayroon ba kayong mga vlog pinapakita na yung mga proyekto sa Ilocos Norte matitibay? Hindi ba? Nakakatuwa nga yung mga Facebook Reels ng mga construction worker mismo ng DPWH dyan sa Davao. Pinakikita, ganito ang kakapal, ang flood control namin. Ganito kalalaki yung mga bakal. Ganito. Pinapakita nila kung anong klaseng proyekto yung ginagawa nila sa Davao. Tapos sasabihin mo, marami nagsusumbong. Tinanong siya ni Karen Davila Sabi ni Karen Davila sa kanya, bakit hindi sana mag-set kayo ng example, ng magandang example. Sana ang inuna nyo, probinsya nyo. Ikaw, probinsya mo. O kaya inuna nyo yung probinsya ng presidente natin para talagang malaman natin kung magnanakaw ba sila o hindi. Ang sabi niya, marami kasi nagsusumbong sa Ilocos Norte, sa Davao, may nagsusumbong pala sa Ilocos Norte. Sinasabi na nga ni Chavit Singson, binigay na sa inyo ni Chavit Singson kung saan yung mga proyekto na mga palpak hindi nyo papuntahan. Inuna nyo pa yung Davao. Walang nakita nyo sa Davao. Pumutol kayo ng mga ganyang kalalaking net. Ano pa yung mga nakita nyo sa Davao? Mayroong part ng mga project na medyo damage na. Yun lang yung mga nakita nyo. May ghost project dyan? Wala. May substandard na proyekto dyan? Wala. So nagsayang lang kayo ng oras. Ano na nangyari?
O hindi ba wala? Pero okay lang din yan para sakaling may matutunan kayo, kung makita ninyo yung mga proyekto ron at least alam ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa mga proyekto, hindi yung puro kayo papogi. O bilib na bilib pa naman ako sa iyo nun. O pero nung nakita kita na nag-iimbestiga sa Davao, alam mo okay lang sa akin kung halimbawa hindi ka na sumama doon sa Davao, hindi na ako sasama dyan. Kayo na mag-imbestiga. Pero para sumama pa ako dyan para mag-imbestiga, alam ko naman okay yung Davao Di ba? Sasama na lang ako sa susunod na probinsya na pupuntahan ninyo. Pero yung pupunta ka sa Davao, na alam mo naman for a fact na wala naman talagang mga taga-gobyernong kawatan dyan sa Davao. Mantakay mo si Inday Sara umalis ng Davao, walang utang. Walang utang. Saan ka makakita ng ganyan? Di ba mayor to ng Baguio? Anong nagagawa sa Baguio nito? Pasyal ng pasyal din to. Magagalit na naman si Libayan yan. Kasi biyenan niya yan Ito, hindi akin lang Huwag kang magagalit Attorney Libayan. Alam ko naman na magkakasama na tayo ngayon sa sa pagbati ko sa gobyerno, pero sabihan mo tong biyenan mo. Ano ba talaga? Hindi ba? Ano ba talagang gusto niya sa buhay? Binastos na siya ng ICI. Pinaiimbestigahan pa nga siya. Di pinapa-check yung niya, background check siya. Tapos nandiyan pa siya. Diyos ko po, hindi ko alam kung anong laro nito ni Magalong. Anong plano nito sa buhay, mga bossing. Sino pa? Ano pa? Eto. Matindi rin itong itong balita na ito. Galit na galit si DJ Chacha. Sabi ni DJ Chacha, si Zaldico daw, sabi nung abogado niya, ang pakiramdam daw ni Zaldico ngayon, aping-api. Putang ina, ikaw pa yung api. Ikaw pa yung aping-api, ang dami mong mansyon. Ito mo yung mansyon mo sa Valle Verde, puta, isang buong kalsada, isang buong kanto. Ito mo yung dami ng kayamanan mo. Yung anak mo nga, puta, kahit hindi marunong mag-rap, rapper na. Yung mga kamag-anak mo nga, putang ina, kung makapagwaldas ng pera Tapos kayo ang ape. Mga hayop kayo, kaya tama yung sinabi nito ni DJ Chacha kahit minsan, din to anti-Duterte to Pero tama yung sinabi niya na aping-api ka? Paano kang aping-api dahil lang nagtatago ka? Kaya ka naman nagtatago kasi magnanakaw ka sabi nila Tapos dahil lang doon, aping-api ka, putang ina mo, buti sana kung wala kang magasta na pera dyan sa ibang bansa, di ba na ilabas nyo na nga yung kayamanan nyo? Malay-malitang pera, di umano yung hindi ni-deliver sa inyo, tapos aping-api ka. Hindi nyo man pinaghirapan yan kahit nga yung pagbubuhat ng pera niyan, hindi nyo nga ginawa Pati nga yung pagbibilang ng pera na yan, hindi kayo ang tigabilang dahil ang sasarap ng buhay nyo Di ba? Tapos putang ina, aping-api ka? Nakakahiya naman sa iyo, Zaldico. Nakakahiya naman doon sa araw-araw sardinas ang ulam. Nakakahiya naman doon sa mga kababayan natin na wala nang matirhan ngayon, wala pang makain, pinaiinom pa ng baha ng DSWD. Hiyang-hiya naman sila sa iyo habang ikaw dyan baka naka-Evian ka pa na tubig, naka-Aquapana ka pa na tubig, hudas ka. Baka lintik ang lamon mo ng ng Wagyu steak dyan. Sa dami ng perang di umanong kinulimbat ninyo, trilyon-trilyon, ikaw pa kawawa. Ano ba yung pinanggagalingan ng Ano ba yung pinanggagalingan ng paawa mo na wala ka sa Pilipinas para lustayin yung pera na yan? Na kailangan mong mag-resign dahil ayaw mo nang maimbestigahan ka? Kapal mo. Nakakahiya naman yung mga nilindol. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw, hindi alam kung may hapunan sila. Nakakahiya naman sa natatraffic sa araw-araw. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw pumapasok kahit baha. Hiyang-hiya naman kami sa hiyang-hiya naman yung mga vendor. Hiyang-hiya naman yung mga yung mga hirap na iraos yung pang-araw-araw. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, aping-api ka. Hiyang-hiya yung mga tiga Cebu, tiga Masbate, tiga Bulacan. Hiyang-hiya yung mga tiga Catanduanes, mga tiga Baler, yung mga tiga Mountain Province sa Tugigaraw, sa Cagayan. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, sir. Habang sila walang matirhan, mas kawawa ka pa na nasa Four Seasons ka dyan sa Spain. Buisit, kaya tama rin yung sinabi. Kasi nakakaramdam daw ng matinding pang-aapi ngayon. Inapi ka pa, ikaw pa inapi. Bakit ka inapi? Dahil pinigilan yung pagnanakaw nyo.
Ha? Kaya ba parang feeling mo aping-api ka? Dahil dapat ang plano nyo magnakaw kayo hanggang 2028, napigil. Oo, di bali yung mga tao naman yun na naiwan dyan na nagnanakaw, mag-iintrega pa rin naman siguro sa inyo yan, di umano. Hayop yan. Oh, tingnan nyo, ang ginagawa nito ni Zaldico, according dito sa ano na to, dito sa isang report na ito, sa telebisyon, ito daw si Zaldico ay nanghihingi ng accountability clearance sa kamera. Ang kapal ng mukha mo, ha? Hindi ka pa nga umaatin sa mga hearing, putang nagpapa-clearance ka na. Oo, ito yung 'di ba pag nagtrabaho ka tapos nag-resign ka. Siyempre pag nag-resign ka, kailangan mong magano ng clearance. Kailangan mong mag-apply ng clearance para kung i-clear ka ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo, hahanapin kasi yun nung bagong nung bagong kumpanya na pagtatrabuhin mo kasi syempre employed ka so hahanapin nila meron ka bang clearance sa dati mong trabaho para malaman nila kung maayos ba yung pag-alis mo doon, wala ka bang ninakaw, wala ka bang mga dinispalcom pera, wala ka bang hinayop, hinudas sa kumpanya nyo, di ka ba tamad, di ba? So titingnan nila yon. Siguro ito si Zaldico baka nag-a-apply na to sa Pluto. Kaya siguro hinahanapan na siya ng clearance. Humihingi siya ng clearance, ha. Hindi sinasabi to ng kamera. Pero humihingi na pala ng clearance si Zaldico. Para siguro magamit niya sa korte na kinlear nga ako ng Congress. Ibig sabihin, wala akong kasalanang ginawa. Yun ay inexpose nitong isang dating vlogger na House of congressman na ngayon dahil sa party list system. Humihingi daw ng clearance. Pakunoorin natin to. Play na umano ng accountability clearance si dating Congressman Zaldico sa Kamara. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaugnay nito, hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Hindi pa daw tukoy, ha? Tila wala namang pag-asa pang bumalik ng bansa si dating Congress. Diba, sino ba dito nakakilala kay Zaldico na siya ang pinakamayaman sa Pilipinas? Meron ba? Wala, no? Ako talaga hindi ko alam, Nakilala ko lang to si Zaldico nung narinig ko lang talaga yung unang-una narinig ko yung pangalan ni Zaldico kay Congressman Arnie Tevez, Nung in-expose ni Arnie Tevez na bagman daw ni Romualdez itong Zaldico. Tapos tinitingnan na sino ba itong Zaldico na to? So yung pala, tinutukoy din ito ni Senator Villanueva na sindikato ng maanumalyang yung mga laptop, deal ng DepEd, tapos napabalita din ito na na sangkot sa Pharmally. So in-expose ni ni Villanueva, tapos si Banat Bay kinontent yun. Ng daming kaso ni Banat Bay dahil dun sa content na yun. Taki mo, hindi siya nagsabi, ha. Ang may kaso si Banat Bay ng cyber libel. Pero si Villanueva wala. Samantala si Villanueva naglabas nun. Lumabas naman sa media yun. Ginamit lang ni Banat Bay yung mismong lumabas sa media. Tapos dinimanda siya. Talaga mahilig magdemanda yung mga yung mga may kasalanan. Wala. Doon ko lang to nakilala. Kaya nga takanta ako nung sinabi ng abogado niya na yung pera nito, yung net worth niya, mas malaki pa sa net worth ni Pacquiao. Mantakin mo si Pacquiao, nagpasuntok sa mukha yun. Nakalog na nga utak ni Pacquiao, kakapasuntok sa ulo. Tapos mas mayaman pa si Zaldico. Mantakin mo hindi man nagboxing yan kahit isang beses. Si Pacquiao ang daming negosyo. Si Pacquiao, kahit nga uugod-ugod na si Pacquiao, gusto pa magboxing para lang magkapera. Tapos itong Zaldico na to, sasabihin nung amo niya, mas mayaman pa si Zaldico kay Pacquiao. Mas mayaman pa actually si Zaldico kay Cynthia Villar. Tayo, nagka-diabetes na nga yung tao. Nagka-diabetes na yung tao, kakaluto ng cake dyan sa yung kanilang kapihan, yung Coffee Project. Ang sasarap ng cake dyan, Villar ang may-ari niyan. Narinig mo ba to si Zaldico may-ari ng mga ganyang kararaming mga establishmento? Parang lang naman to, hotel. Tapos aside from hotel, tawag dito yung mga resort. Dami naman may resort dito pero hindi naman ganyang kayaman.
Di ba meron ka ba nakita? Saan ka pumunta? Sa Miss Ibis Bay? Wala namang ganun. Lahat naman pag tinanong mo, saan ka pumunta? Palawan. Saan ka pumunta? Boracay. Di ba? O, pero yung mga resort owner doon sa Boracay, hindi naman ganito kayaman sa kanya. Yung Miss Ibis naman yan, hindi naman pinupuntahan yun. Paano nangyari yun? Di ba na naging sobrang yaman nito? Doon pala magko-questionin mo na eh. Saan galing yung pera niya? Oo, likas na ba na mayaman to? Tatay ba nito? Ano? Espanyol? Samantala yung mga Zubil de Ayala ng mga Espanyol dito, mas mayaman pa siya. Paano nangyari yun? Ayop talaga naman, no? Zaldico. Nagsalita na rin kamakailan ang abogado nito na si Attorney Rui Rondain na hindi niya ipapayong umuwi pa si Ko sa Pilipinas dahil mayroon umanong mga pagbabanta na sa buhay ng resigned na mambabatas. Nakadagdag pa ngayon ang balitang nag-a-apply na ng accountability clearance si Ko sa Kamara. Sa eksklusibong panayam ng Abante kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Kasama natin to si Kamanggagawa Party List nung pinatawag tayo sa Congress. Yung mga vlogger na pinatawag sa Congress, kasama natin to, magaling magsalita to Fernando, may indikasyon daw ang aplikasyon na ito ni Ko ng pagtakas sa pananagutan laban sa lumalalang flood control scam. So we have received a very credible information na nag-a-apply si former Representative Zaldico. Ito congressman to so I will take his word for this. Kasi syempre, meron siyang, taga ron mismo siya sa House of Representatives. Nag-a-apply daw ng clearance. Walang iya. Kapal ng mukha, no? Ng accountability clearance. Meaning? Nagpapaklear na siya. Pwedeng magamit kasi ito Pwedeng magamit to anytime soon. Nasasabihin niya, cleaner nga ako ng cleaner nga ako ng house. Paano niyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Pwedeng gawin yan Kino-question din ni San Fernando ang prosesong pag-a-apply na ito ni Ko, gayong wala naman siya dito sa bansa. Who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Yung yung natirang dapat nga yung mismong party list na ako Bicol, dapat yan. Ako Bicol ba? O Bicol Saro? Hindi, ako Bicol kasi ang Bicol Saro si yung malaki pisngi. Na nakuryente, gustong pa-imbestigahan yung Dolomite. Di naman daw niya gustong pa-imbestigahan yan dahil sa kalaban niya si Duterte. Gusto lang daw niyang malaman kung ano bang mabuting na idulot ng Dolomite Beach sa buhay ng mga Pilipino. Palagi ko marami na. Sa'yo wala. Hindi mag-focus sa Bicol. Ang mga pangalan ng party list nyo Bicol, di yung Bicol ang nakawan nyo, yung Bicol ang bisitin nyo. Hindi nyo naman lugar na ninyo. Pinipeste ninyo. Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Opo. Pwede ba na Dapat ganun kasi ako nung ako ako kasi nung nag-resign ako. Nung umalis ako sa trabaho, ako nag-apply ng clearance ko. Alam nga naman yung pinsan ko yung mag-a-apply para sa akin. Hindi naman siya yung ako. So, kailangan ikaw personal. Hindi baka yung niya, yung pumalit sa kanya na yung party list representative nila, yung yung susyunga din na niya, yung tawag diyan, second nominee niya ba yata yun May may representative, parang gano'n. Pwede ka bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. Layo ng pagbubunyag na ito ni San Fernando ay para ipaalam sa taong bayan ang mga galaw ni Ko sa kinasasangkutang anomalya. Kaya malaki talaga So alam nyo, sabi kasi nila nagnakaw to. Ako hindi ko sinasabing nagnakaw to pero sinusumbong siya sa nagnakaw. Sige, let's assume na magnanakaw siya. At ganun talaga karami yung mga ninakaw niya. At mantaki mo, pasikreto nagagawa niya to. Hindi lumalabas sa media. Kung hindi pa in-interview itong congressman na ito, hindi pa lalabas sa media. Imposible hindi alam ng media yan. Tangina sa sobrang chismoso ng mga yan, pagka naamoy lang nila siguro na umutot ng medyo mabaho-baho mga Duterte, balita na kagad yan. Samantalang itong itong salot na to, nag-a-apply na ng clearance. Kailangan i-confirm to o i-deny ng yung sino yung Speaker of the House. Nasaan na ba yun? Ganyan ang Speaker of the House, hindi nararamdaman, Kasi for the longest time, ang Speaker of the House, parang naman yan. Hindi naman yan kasing katulad ni Romualdez na laman na lang ng balita. Puro Romualdez, wala man ginawang mabuti.
Gaya ng panawagan ng marami, nais din ni San Fernando na bumalik na ng bansa si Ko. O, yan. So, ine-expose nito ni San Fernando na ito daw, inaano tayo, chinacharot tayo nito ni Zaldico. Si Zaldico daw, di umano ay palihim na gumagapang na grabe talaga nagagawa ng pera, no? Ganyan talaga pag marami kang nakulimbat di umano. Pero nagtatanong nga kayo kung nasan si Zaldico eh. O mukhang mukhang nung tinanong si Parang mukhang nung lumilitaw. tinanong si Claire Castro kung nasan si Zaldico. O pinauuwi na kasi eh. Parang alam ni Claire Castro eh. O tingnan ninyo yung reaction niya dito nung tinanong siya kung nasan na si Zaldico. Po na si Congressman Zaldico po ang parang contact point sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? O, may impormasyon ba ang palasyo kung nasan siya ngayon? Tingnan niyo reaction dito ni Claire Castro. O hindi mo alam kung nautot na may kasamang ipot. Hindi mo alam kung may regla ba siya, may dysmenorrhea. Kasi nung sumagot siya, napahawak siya sa puso niya. Hindi ko alam kung naiihi na ba to, mayroon ba UTI? O baka kung ano nararamdaman nito, kung yung almoranas ba niya umatake. Tingnan niyo yung itsura niya dito nung tinanong kung may alam ba Malacanang kung nasan si Zaldico. Si Mr. Saldico, si Representative Opo. Saldico. Ha? Si Zaldico? Ha? Tainan to. Huy, nagkape ka na ba? Tangina, wala ka na naman sa wisyo ah. Parang parang nabarurot ka kagabi ah. Parang nabarurot ka sa hindi dapat barurutin ah. Hindi ba linaw ng tanong, may alam ba ang Malacanang palasyo kung nasan si Zaldico? Ang tanong niya, ha? Si Zaldico? Oo, tanga. Alam nga naman si Fernando po. Alam nga si Atoy ko. Pinag-uusapan niyo si Zaldico. Hindi ka ba nakikinig? Abogado ka pa naman eh, tapos bingi ka? Ano ka, bingi o tanga? O, tinanong siya eh. O, nasan si Zaldico? Parang lumilitaw po na si Congressman Zaldico po ang parang contact point sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? Si Mr. Saldico, si Representative Opo. Saldico. Pwede ba malaman, ma'am, nasa si Zaldico? Ha? Si Zaldico? Hindi niya nga alam kung ano tatawag niya, Mr. Zaldico o Representative Zaldico. Inan tong babae na to, no? Ang lakas pa mag-vlog nito, kala mo pagkatali-talino. Putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, yung pamangking kong grade 5, baka mas magaling pa sumagot dito eh. Spokesperson, hindi alam kung ano sinasabi. Eh, napahamak talaga to. Bongbong, pinapahamak ka talaga nitong tong aso mo. Walang Diyo. Ano sagot? Natawa eh. Sa ating pagkakaalam, wala po. Inang to tanga. Sa ating pagkakaalam, hindi natin alam. Gago. Sa iyong pagkakaalam, hindi mo alam. Ina naman kasi, ang dali-dali naman kasi sagutin. Pag nagsisinungaling kasi, huling-huli. Sa ating, nasan po si Zaldico? Alam nyo ba? Putang ina, kung alam ko, di sinundo ko na yan. Hindi ko naman syota yan. Kung malalaman. Putang ina talaga, no? Sandamukal ang confidential funds, intelligence funds ni Bongbong. Saan niya dinadala? Sa Mega Mall? Saan niya dinadala yung yung intelligence fund niya? Bakit wala siyang alam? Pag may tinanong ka, alam niyo nasa si ganito? Wala, hindi namin alam. Sa pagkakaalam ko, wala kaming alam. Pukin ang ina niya. Anong klase yung sagot yan? Sa pagkakaalam, walang alam? Sa ating pagkakaalam, wala po. Classic ka putang. Classic na tanga eh, no? Ito yung kaklase mong putang ina kahit anong turo, kahit mag-tutor, mag-kumon. Pagpasok sa eskwela, bugok talaga eh. Ito yung kaklase mong tangin na hindi mo makakalimutan kasi tumai sa sa salawal. Sa ngayon. Sa pagkakaalam ko, wala silang alam sa ngayon. Okay, kailan kayo magkakaroon ng alam? Ang laki-laki ng confidential funds nyo, bilyon-bilyon. Si Inday Sara nga eh, confidential funds eh, hindi nyo nga binibigyan ng confidential funds. Marami pang alam sa inyo eh.
Kayo, bilyon-bilyon confidential funds ninyo. Ang pinaghandaan namin kasi yung bagyong yung hangin, hindi namin pinaghandaan yung baha. Tanga. Tanginan yan, sa dami ng nakuha yung pera, tinamad na kayo magtrabaho. So ngayon, ito naman. Hindi nila alam, asan si Zaldico? Tatanungin natin ang Pangulo kung may alam siya. Pero sa ngayon, wala. Tatanungin ko Pangulo kung may alam siya. Spokesperson ka ng Pangulo. Kung di ka ba naman tanga, just assume, walang alam ang Pangulo dahil wala naman talagang alam yan. Lindol nga sa Cebu, di niya alam. So tatanungin daw niya yung Pangulo kung may alam. You can just say, wala kang alam. So ibig sabihin, alam ni Marcos kung nasan yan. Nagulat ka nung tinanong Alam niyo ba kung nasan si Zaldico? Ha? Si Zaldico? Alam mo na kagad na nagsisinungaling kayo. Alam niyo kung nasaan. Sa dami ng confidential funds yun, di niyo alam kung nasaan. Hawak niyo DFA. May passport yan. Alam niyo kung saan nagpupunta yan. Merong lookout order yan. Pero ba't hindi niyo sinasabi kung saan nagpupunta? Anak ng tinapay kayo, pinagtatakpan nyo kasi amo kayo Kaya halatang halata kayo na kayo amo ni Zaldico. Tinanong, alam nyo ba kung nasaan? Ang dali mo sagutin hindi. Hindi nga namin alam May passport, nakita namin yung passport. Nung huling-huli, nandito kinumpirma naman nila, lumabas na naman daw. Baka may isa pang passport, di ba? May mga ganun. Tatanungin natin yung presidente kung alam niya. Putang ina, hindi mo alam na hindi alam ng presidente. Anong klaseng spokesperson ka? Hayop na yan. Laki-laking issue nito. Hindi mo... Alam mo naman, lagi itatanong sa ito si Zaldico. Hindi mo man lang matanong yung sabihin hindi pa namin napapag-usapan yan. Pero since hindi naman nabo-brought up sa akin, I assume, hindi alam ng pamahalaan kung alam ng pamahalaan, di sinabi na. Di ba? Pero alam niyo pinagtatakpan pagka ganito Po tayo na nalalaman na anumang impormasyon patungkol siya. Kung sakali po ba ay pwede po bang wala daw nalalaman na impormasyon. Sa dami ng confidential intelligence funds nila, wala silang alam. Walang due naman talaga eto, tingnan naman natin mga bossing, itong isang picture na nakita natin, ito si Ramon Tulfo Nauntog yata ulo nito Sabi nito, Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Pucha, mabuti pa si Ramon Tulfo, may intel. Yung intelligence fund ba ni Bongbong Marcos dito napupunta sa may Alzheimer's na to? Ang nag-ano daw si Romeo Poquis, di ko alam sino yung Orly De Leon. Sino ba si Orly De Leon? Alam ko si Orly Gutesa Sino ba si Orly din? Di ko nga kilala yan. Benjamin Magalong. Wow. For confirmation pa. Kasi nga hindi nila alam kung kakampi nila o hindi. Putang ina niyan. For confirmation pa si Magalong. Nakita kasi ni Ramon Tulfo na nasa Davao, iniimbestigahan yung flood control sa Davao. Kaya ko-confirm niya pa. Uy, kalaban ba natin yan kakampi? Putang ina, nakakalito na yan si Magalong Ultimong si Ramon Tulfo, di alam kung kakampi, kalaban niya si Magalong. Walang yan Johnny Macanas. Si Macanas, si General Macanas, yung vlogger din ngayon. Colonel La Chica, di ko kalala. Colonel Leonardo, Colonel Metran, si Metran, medyo naririnig ko. Si Dado Enriquez, si Kapitan Dado. Ilan yan? Hindi na nga lumalabas masyado yan Para natakot na nga yata mag-vlog yan si Dado. Ewan ko kung bakit Si Ferdinand Topacio, nagdi-destabilize si Topacio. Pilay na nga yan Paano ba? Hindi lang makalakad na diretso si Atty. Topacio, walang hiya kayo. Paano magdi-destabilize siya pag nagkahabulan? Hindi na habol niyo yan. Ang iikli ng hakbang niyan. Si Vic Rodriguez daw nag-destabilize. Kakampi ni Bongbong to nun si Mike Defensor, dawit din. Si Chavit Singson, dawit din. Rodante Marcoleta, dawit din Orlando Olamit, di ko kilala yan. Alias Monk, di ko din kilala yan kung sino yan. Pero ito nakakatawa. Possible financiers. Putang ina niyan. Possible financier. Saan ka makakita ng may intel na hindi intelligent? Ang posible daw na financier, si Sara Duterte Sipulong at saka si Chavit Singson. So ngayon, si Chavit Singson nakalagay doon sa listahan ng mga destabilizer, tapos siya rin ang nagpopondo. Galing pinupondo niya sarili niya. May sinabi pa siya dito, napipit-pitin daw. Hindi daw niya sasabihin kung sino yung source niya. Gago, alam namin sino source mo, si Trillanes. Anak mo yun
Ilan tong mga tulpo na to, no? Parang mga ogag. Siguro ito si Ramon Tulfo, no? Putsang ina, siguro lutong-luto na yung utak nito, no? Siguro malakas talaga yung pagkakasuntok ni Claudine Barreto rito kaya ganito nangyari sa utak na matandang to. O kung si Ali, o sa lakas ng mga suntok sa ulo niya nagkaroon na siya ng parang Parkinson's disease. Ito si Ramon Tulfo parang nagkaroon na parang baliw na, no? Dapat to nag-oopisina to sa loob ng Mandaluyong Mental Hospital eh. Retired na to, hindi pa magpahinga eh. Oy, Ramon Tulfo, tanda-tanda mo naman, manahimik ka na nga. Walang hiya ka, hindi makakalimutan ng tao na binugbog ka ni Claudine Barreto. Walang hiya ka, late-late nung tao na yun, pakarakarati ka, pambwisit ka. Oo, so sinagot siya ni Pulong Duterte. Wag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang impormasyon. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Sabi ni Paulo Duterte, may mapipisa ba o wala ka naman betlog, grabe naman kayo. Baka itlog nga lang meron yan eh. Babae nga lang pumukpok sa'yo eh. Sabi nito, walang iya. Ayan ginulpi na mag-asawa. Liliit na tao niyan. Tangina, sabi ko nga sa inyo, kung ako, bubugbugin ito ni Raymart tsaka ni Claudine, pag uumpugin ko yung dalawa na yan eh. Walang hiya to si Ramon Tulfo na to, tapang-tapang, gugulpiin lang ng mag-asawang putangina, muntik na maging mga unano. Ang liliit niyan. Wag na daw siyang tanungin kung saan niya nakuha yung impormasyon. Gago, walang may interest. Wala may interest sa impormasyon mong visit ka. Walang hiya ka talaga Si Ramon Tulfo nagpa-importante pa. Pero sinagot siya ni Pulong dyan. Ano ba yung sagot ni Pulong? Huwag na natin basahin. Nabasa nyo na yan eh. Pero gusto ko na ipakita ito. Nakakatawa eh. Yung mga kakapatid, ang yaman-yaman naman ni Rapi Tulfo. Pasaka mo nga yung bibig nito ng yata eh. Hindi nyo yata binibigyan ng allowance to eh. Sabi ni Sir Jack eh. Yaman-yaman nyo. Ba't hindi nyo binibigyan ng pambili ng gamot to para kumalma? Ayun na, baka mamaya may rabies to. Makakagat to ha. Tali nyo yan. O saan mapunta yung na yan ha? Visit kayo. Ito naman. Ang sipag mo, boss. Ito naman balita na to. Local executive zone na nag-abroad sa kasagsagan ng bagyo. Pagpapaliwanagin, walang iya. Galit na galit kayo kay Inday. Hanap kayo kay Inday ngayon. Kasi si Inday, alam ko, nasa hig ba si Inday? Nadudun yata sa hig eh. Basta wala si Inday. Yun talaga personal matters. Kailangan mag-ikot-ikot sila eh. Putang ina nyo eh. Pinadala nyo ba naman yung tatay doon? Kung di ba naman kayo mga gago eh. Pinadala nyo yung tatay doon, tapos pagpupuntahan, dadalawin nila, nagagalit kayo. Mga tatay nyo kaya, pag dadalahin doon, ipalit natin kay Pangulong Duterte para hindi na umalis si Inday Sara sa Pilipinas. So ngayon, nahanap nila si Inday Sara. Nasaan mo si Inday Sara? Puro na lang biyahe. Ginaganon ni Claire Castro, sino yun? Yung Tagala Union, maraming buhok sa mukha. Nagpapanggap na lalaki pero alam mong bakla. So hinahanap nila si Inday. Lagi sila nagagalit pag umalis si Inday. Eto na ngayon. Ang daming mga mayor ng mga apektadong mga lugar ng bagyo umalis. Pucha, yun talagang dapat kasuhan. Yung mga mayor na inabando na yung kanilang mga nasasakupan sa kasagsagan ng bagyo, pucha yan. Uso kasi sa ngayon yan eh. Kasi habang binabagyo ang Cebu, nagbo-book signing eh. Nagbo-book signing si Madam Lisa Marcos. Sa kumukuha ng paano nakakatulog na mahimbing kaya itong mga hinayo pa? Wala bang mga TV to sa bahay para makita kung ano nangyayari sa Pilipinas? So sige, pakinggan nga natin tong balitan to. Ay pinagpapaliwanag ng Malacanang ang mga local chief executive na nagsipag-abroad sa kasagsagan ng Bagyong Juan. Report mula kay Eden Santos. Hindi po natin agad dito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan Wala kasalanan. Pagkaiba, walang kasalanan. Pero pag si Inday, gigil ka. Pag si Inday, galit ka. Walang hiya ka talaga, Claire Castro. Napaka-inconsistent mo talaga. Yung utak talaga dito ni Claire Castro kasi laki lang siguro ng munggo. Walang hiya. Kung yung munggo na yan, hindi naging toge yan, baka nalaglag na yan, naisingan mo na yan. Buti na lang, naging toge yan, sumabit ng konti dun sa ugat. po pag-aralan muna.
Pagpapaliwanagin ng Malacanang ang mga lokal na opisyal na wala sa bansa sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Yan ang sinabi sa press briefing sa Malacanang ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa kabila ng kautusan ni DILG Secretary John Vic Remulla na kansilahin ang kanilang travel applications and leaves. Kabilang sa mga ito sina Mayor Manuel Santiago ng Pilar, Cebu, Isabela Governor Rodolfo Albano. Nakalagay Frasco to UK, Rama to London, Solante to London, Duterte to London. Sino ba tong Duterte na to? Ano ba nila Pangulong Duterte yan? O si Dotillos to London, Arquiliano to UK. Putang ina nyo, kayo, nag-excursion kayo. Pare-parehas kayo ng pinuntah, mga loko-loko kayo ha. Si Santiago sa London, si Monleon sa UK. O London din yan. Si Mayor Quino sa London. Putang ina nyo, puro London. Ano yan? Anong gagawin nyo dyan? Ano ba kayo? Magmamadyong kayo? Walang hiya. Pare-parehas. O tas pare-parehas si 9 ng September. Tapos ang alis, kailan? Putang ina, puro London eh. Gano'n ba kayo? Punta ba kayo sa may tulay ng London? Titingnan nyo kung nagpo-falling down ba talaga yan? Baka magpa-picture kayo dun sa mga gwardiya ni Queen Elizabeth ha? the Third, Liloan Cebu Mayor Algiu Fernando Frasco at iba pa. Anya, dapat alamin muna kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta sa ibang bansa at kung ito ba ay nakaapekto sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Alamin kung anong pinunta nila sa ibang bansa. Tangina, di ba ina-approve nyo yung leave ng mga yan? Siyempre, pag nag-file ng leave yan, aalamin nyo kung anong gagawin nila sa mga lugar na yan. Personal travel ba yan? Kung personal travel yan, o syempre, titingnan mo yung urgency. Bakit gano'ng ka-personal to? Magbabakasyon lang kayo o babagyo? Hindi ba kayo hindi nyo ba kayang cancelin yan? Ang dami nyo naman pera. Di ba pwede i-rebook na lang yan? Yung mga hotel ninyo, i-rebook yung mga airfare ninyo kasi may paparating na bagyo. Kasi in-apply nila ng September, totoo. Ibig sabihin, plano na nila ahead of time. Bago pa sila umalis, babagyo na. Walang hiya na. O kaya, kung halimbawa man, bumabagyo, nandoon sila. Sabi nila, hindi 3 days, 2 nights ako eh. 2 days pa lang ako eh. Kainan niyan, kung talagang mahal ninyo yung mga bayan ninyo, lahat kayo nagsipag-uwian. Kainan niyan, ang umuwi lang yung mag-asawang Frasco. Siyempre nga naman, high profile sila eh. Etong mga ito, dapat itong mga to suspendin eh. Walang due naman talaga. Sige, diretso. At ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tignan po natin at kung paano sila mag-explain despite that na may memorandum ay sila po ay pumalik. Kung ako Malacanang, ang sasabihin ko dito, sa totoo lang, kami sa Malacanang, although nasa responsibilidad naman ito ni Secretary Remulla, para sa amin talagang hindi maganda yun na iiwanan mo yung probinsya mo or kung sakali man na nasa ibang bansa ka, hindi ka umuwi sa oras na hinahagupit yung probinsya mo. Ikaw ang ama ng iyong lungsod. Dapat nandudun ka. Saan ka makakita? Nasusunog yung bahay mo. Tapos, nasa basketballan ka. Ayaw mong umuwi. Yung bahay nyo nasusunog. Nagbabasketball ako mamaya na. Rebansi to eh. Malaki pusta na ito eh. Di ba dapat yun ang stand ng Malacanang. Kung kami sa Malacanang, namin yan, talagang kinukundina namin yung mga ganyan. Kung sila ay umalis at sila ay nandoon noong nangyari ito, hindi sila nagsipag-uwian, hindi maganda yan. Pero we will leave it up to Secretary Remulla kung anong gagawin niya dyan. Kung i-reprimand ba niya yung mga yan, kung kakasuhan ba yan, it's up to him. Pero kami sa Malacanang, hindi namin gusto. Wala na nga si Marcos hindi na nga matagpuan. Tapos yung mga mayor, wala pa. So inapprove ito ni Pambari 4 dyan sa Cebu. Inapprove din ito ni Secretary John Vic Remulla. So sinong Sinong may kasalanan yan? Ng bansa. Ipinagtanggol naman ni Castro si Pangulong Ferdinand Marcos. Ito maganda to. Pinagtanggol ni Castro si Pangulong Marcos doon sa pagbibigay niya ng 5,000 sa partially damaged tsaka 15,000 sa totally damaged.
Oo, sige. Marcos Jr. sa harap ng mga batikos ukol Ayan, sa no, nakakahiya, no? Mantakay mo, presidente ka ng Pilipinas. Nandiyan ka sa Cebu. Oo, may One Cebu pa dyan. Yung One Cebu, nagano daw yun, ha? Nagkaisa yun para iboto si Bongbong Marcos. Ha? Tingnan mo yun nandiyan dyan, puro bata. Ni walang matanda na gustong humarap sa inyo. Putang ina. Paano? Kayo ang rason kung bakit siya nagkapeste-peste ang buhay nila. Dami naman daw dumaang presidente. Ngayon lang daw nagkaroon ng ganitong salot sa sa buhay nila. Pucha, sa under ng pamumuno mo. Ibig sabihin, si Bongbong talaga ang salot eh. O tinan mo mga bata yung nandiyan dyan. Ano naman muwang ng mga batang kinakausap nyo tungkol sa baha? Ayop talaga naman. Oh. Gusto siyang parang yung mga bata, gusto siyang hablutin eh. tulong pinansyal na ipinamigay nito sa mga nasirang bahay. Hindi siya pinagkakaguluhan, no? Si Inday Sara, sabi ko sa inyo, kahit saan magpunta yan, kahit saan lupalop ng mundo magpunta, pinagkakaguluhan. Mantahin mo, no, nakaraan sa Qatar, pinagkaguluhan. Oo, sa Middle East, pinagkaguluhan. Sa Japan, sa Korea, lahat ng puntahan niya, pinagkaguluhan. Ito si Bongbong, tangina, hinaharap, ang humaharap sa kanya, mga bata eh. Sabi siguro ng mga bata, ito ba si Bongbong? Tangina, ito ba yung utal-utal magsalita? Magaling pa akong mag-speech dito. Ay dahil sa bagyo, nagtrending sa social media ang pagbibigay ng Pangulo ng tig 5,000 pesos para sa partially damaged at 10,000 pesos naman sa totally damaged na mga bahay. Sabi nga nito ni Guanzo, no? Ano yan, BBM? Magtatayo tayo iba-ibahayan? Tangina niyan. O nga naman, 15,000. Ano magagawa ng 15,000? Ito yung sinabi niya to na 5,000 partially damaged, 15,000 para makapagsimula na sila. Sabi niya, para makapagtayo na sila ng mga tirahan nila. Gagawin to eh. Sabi ko sa'yo yung 15,000, sapatos ko lang yan. Putang ina pa, paano makakapagpatayo ng bahay yan? Halaga nga lang ng sapatos ko yan eh. Mas mahal pa nga yung sapatos ko dyan. Walang hiya. Trilyon-trilyon yung perang ninakaw ng mga kurakot sa gobyerno. Tapos, bibigyan nyo ng 15,000. Inang yan. Ginawa nyo namang pulubi yung mga tao. Walang hiya. Oh. Sabi nga ni Guanzon, di ba? Yun nga ang lumabas ng Imbornal. Binigyan ng DSWD 80,000 eh. Oo, tapos ito, sinalanta ng bagyo. Biktima tong mga to ng mga kakurakotan ng mga taga-gobyerno, mga ghost projects, mga sablay na flood control projects. Biktima tong mga to pero ito ang binigay. 15,000? Walang June. Kala ko ba babayaran nitong mga Marcos ang utang ng Pilipinas? Pera na ng Pilipinas yung ipinamimigay, tinipid pa. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Yun ang sinabi niya, wala nang karugtong yun Yun ang sinabi niya, walang karugtong. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit. Para meron sila magamit para makapagtayo na sila ulit. May sinabi ba siya rito na paunang bayad lang yan? Oo, ano yan? Bale, installment yan, ang halaga niyan, bawat isang bahay, pagka completely damaged, at least mga 150,000. Pwede na siguro yung mga ganun, 150K. Pwede na, kahit papaano, maganda-gandang na yan, bahay na, yung magagawa mo dyan. Kulang pa rin yan, pero okay na yan, pwede na yan. Kasi hindi naman talaga kayang bigyan kayo ng 3 palapag na bahay ng gobyerno. Hindi naman nila kaya talaga yan. So, kung talagang gusto nyong makapag-build sila ng maayos-ayos, bawat pamilya, bigyan natin ng mga ganyan, 150, 200. Diba? Wala na siya sinabi rito, nadadagdagan Walang sinabi. Tingnan nyo sasabihin ni Claire Castro. Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga. Utang ina niyan. Sinisira na may nakaraang administrasyon, hayop naman nito si Claire Castro. Nangyari ngayon, tapos isisi mo yung nakaraang administrasyon, tarantado ka talaga. Yung nakaraang administrasyon, mura pa ang materialis noon. Gago lahat ngayon mahal. Kaya nga tinawag natin si Bongbong Marcos na pinakamahal nating presidente dahil lahat nagmahal nung naging presidente siya eh. Yung 15,000 nun, marami pang mabibili yun. Tsaka walang ganito. Walang ganito kagrabe na biktima ng delubyo nung panahon ni Duterte. Luka-luka ka pala eh. Sasabihin mong magkano yun? 15,000 binibigay ni Tanga. Alam mo binigay ni Pangulong Duterte nung pandemya? Ilang Ilang social amelioration program? Ilang Trench ba tawag doon? Di ba? Ilang beses na nagbigay si Pangulong Duterte ng pera sa mga
Buong Pilipinas to biktima. Biktima ng hindi na biktima. O kasi nga hindi tayo makalabas ng bahay dahil pandemic, walang trabaho. Nagbigay ng pera si Pangulong Duterte 3 beses. 3 tranche. Sa loob ng 2 taon o kulang-kulang 2 taon na lockdown tayo or meron tayong tawag diyan. Yung new normal sa pandemic. Anong sinasabi mong 15,000 binibigay ni Pangulong Duterte? Walang hiya talaga to. Lahat na lang isisisi mo kay Duterte. Kahit na yung kabobohan nangyari sa inyo, kay Duterte mo na naman isisisi eh. At binigay na paunang tulong. Paunang tulong? Wala sa sinabi paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po Anong ay... paunang tulong? Sinungaling ka. Sinabi mong paunang tulong. Ulitin natin yung sinabi ni Bongbong walang hiya ka talaga eh. Natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Hindi po. Yun ba? May sinabi bang partially? Wala sinabi si Bongbong na partially. Fake news talaga to si Claire Castro. Tanginan to, napakasinungaling mo. Sinasabi mong partially. Wala sinabi si Bongbong na partially. Ikaw nagsasabi ng partially. Walang hiya ka. Kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin. Baka nung panahon ni Duterte, paunang tulong talaga. Ngayon, wala sinabi si Bongbong paunang tulong. Tumigil ka. Sinungaling. Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar. Wag mong i-add. Kasi yung 760 million, maliit na pera yun. Sa dami ng apektado ngayon, hindi lang isang probinsya. Ilang probinsya yung apektado, tumigil ka. Maliit yung 700 million, tangingot nito. I-divide mo sa ilang pamilya yung apektado. Magkano lang yan. Luka-luka. Na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang... Walang sinabi. Kalinaw-linaw nung interview na yun, wala siyang sinabing ongoing, wala siyang sinabing partial, wala siyang sinabing lang to. Pauna lang to, may kasunod pa yan. Wala siyang sinabing ganun. Walang hiya ka. Pakasinungaling mo, na kuryente na naman kayo. Pagtulong at kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs. Sige, sige. Magsinungaling ka pa, huling-huli ka na. Para po makarecover ang nasabing lugar. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing. Walang karugtong. Luka-luka, ikaw lang nagsasabi. Kasi alam mo maliit yan. Kaya nga ginagawa mo ng paraan eh. Wala sinabi si Bongbong na may karugtong. Ikaw anong nagsasabi? Presidente ka ba? Walang hiya. Wala kami narinig kay Bongbong na gano'n. Ikaw lang yata nakarinig nun. Baka pinangako sa'yo. Hindi totoo yan. Daming interview ni Bongbong. Wala naman siya sinabi. Down payment lang yan. Walang gano'n, Claire. At patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Ulul. Style mo, bulok. Kaya na si Edin parang gusto ka na namang kagatin ni Edin sa mukha Inaano mo si Edin Walang hiya ka. Chacharutin mo pa si Edin Hayop na yan. Ayan. Diba? Ang dami nating napag-usapan. No? Saya-saya. Sige, maghanap ulit tayo ng mga re-reactionan natin na kasi nga Vox Populi, Voice of the People, ito reaction ng taong bayan patungkol sa mga issues na nagaganap sa ating lipunan. Hanggang dito na lang po tayo. Pagod na si Boss Dada ninyo matutulog. Manonood pa ako nung pinapanood kong K-drama na tungkol sa infidelity. Yan Vox Populi, abangan po ninyo. At saka mag-subscribe po kayo doon sa isang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Type na lang po sa my YouTube, Boss Dada 2.0. Ayan, tapos yung mga video na ina-upload natin dyan, i-like, i-share po ninyo. At sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, gaganda buhay nila pag nanood sila nyan. At syempre, mag-subscribe din po kayo dito sa channel na ito, ang Boss Dada TV channel dito sa YouTube. Ito po ang ating primary channel. At i-like and share niyo rin po yung ating mga vlogs dito. Follow po kayo, subscribe sa mga social media accounts ng Banateros Brothers. Banat by Coach Oli.
Boss Dada, Master Judea, paring RJ, si Jay Guevara, at saka si Sir Nyak. Ha? Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang